Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na yung sinabi ko na putulin na ni Trump ang kanyang suporta sa Ukraine. Ngayon, ito'y ginawa ni Trump o gagawin pa na itigil na ang suporta sa Ukraine. Ngayon kung itigil ni Trump, dahil Amerika lang ang sumusuporta dyan yung suporta ng NATO dyan ay tubig lang yata at saka snacks. Pero lahat ng drones, missiles, interceptors at pera na pangsweldo sa mga kontraktor. Yung tinatawag na kontraktor diyan ay mga hired na mga hired team of mga itong mga bitiran sa giyera na galing sa iba't ibang bansa. Sinisweldohan yan at ang sinisweldo diyan ay pera ng Amerika. Kaya gusto ni Trump itigil ito. At kung ayaw ng NATO na itigil ni Trump ang pagsuporta sa Ukraine, ay sumama sila kay Trump sa Hormuz at ipakita ang kanilang unity as NATO countries. Ngayon kung ayaw talaga tutulong ng NATO, ay mapilitan si Trump itigil na lahat ng ayuda sa Ukraine, armas man o pera. Kaya ito ang balita. Courtesy sa atin ng Times Now ng India, atin pakinggan at panoorin. We have a concrete plan for all airlines to spend 5%. US President Donald Trump threatened to cut weapons to Ukraine unless Europe joined a US-led military push to reopen the Strait of Hormuz, the Financial Times reported, turning wartime aid into a high-stakes bargaining chip. The threat comes as Iran's shutdown of the Strait of Hormuz chokes nearly 1/5 of global oil supply, sending prices soaring. Okay, so ito na nga yung bargaining chip ni Donald Trump, ang ayuda sa Ukraine. Ang ayuda ay armas at pera yan. Sinabi ko kanina, $300 billion na pala ang nagastos ng Amerika sa panahon ni Biden. Grabe naman si Biden, no? Kaya galit si Trump kay Biden. Ibinigyan ba naman ng $300 billion ang Ukraine? Nandiyan naman ang sabi ni Trump, mayaman naman yung NATO na yan. Nandiyan ang Germany, pangalawang pinakamaraming gold sa buong mundo. Sumunod sa Amerika, di ba? Nandiyan ang UK, ang France, mayayaman, daming ginto. Tapos, ang kanilang ayuda sa Ukraine ay parang mga tinapay lang yata at mga tubig na iniinom at vitamins. Walang suporta na katulad ng Amerika na magbigay ng mga Patriot missiles, ng mga interceptors, ng pera, ng contractors. Itong contractor na sinasabi ko, hindi ito contractor ng mga bahay. Ang contractor sa military term, ayan yung binabayaran ng mga tinatawag na mercenaries. Pero mga veterans yan sa gera, mga magaling yan. Isa dyan ay Blackwaters, yung isa sa pinakamagaling na US contractors, the Blackwaters. Kaya ang Ukraine ay meron pa akong nabalitaan na maraming opisyal ng Ukraine ang yumaman dahil binulsa lang yung pera ng US. Grabe, mga kababayan. Kaya ito yung bargaining chip ni Donald Trump. Dito siya kukuha ng leverage na matakot muli sa kanya ang NATO. Na okay, tulungan na lang natin si Trump para patuloy ang kanyang suporta at armas. Sabi nga ni Trump, kukunin talaga niya ang mga armas Hindi lang itigil ang pagpadala ng supply ng munitions at armas, kundi kukunin talaga niya ang mga armas na naibigay diyan sa Ukraine. Kaya kung gawin yun ni Trump, siguradong talo ang Ukraine sa giyera at magiging gateway ng Russia ang Ukraine papuntang NATO. Kaya lagot ang mga NATO dito, mga bakla kasi. Palibasa, mga kulay birdi. Kaya yan. Yan ang mangyari sa inyo ngayon. Balik kayo kay Putin, NATO. Dahil mga duwag kayo
Ngayon, kung natakot kayo sa Iran na pilay na, mas matakot kayo kay Putin. Dahil ang Rusya ay marami pang armas yan. Kaya kung Rusya ang makalaban ng NATO, ay lalong mabading sila dyan. Ang Iran pilay na eh. Kung tulong-tulungan nila yan, siguradong malinis na ang Hormuz. Siguradong new regime. Hindi Islamic regime. Dapat bago talaga na regime ang mamamahala ng Iran. Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng Times Now. But despite the pressure, European allies initially refused to step into a direct confrontation with Iran. Trump reportedly warned he could suspend the Pearl Arms pipeline for Kiev, effectively leveraging Ukraine's war survival. Officials say this forced a rapid response, with NATO chief Mark Rutte and key allies scrambling to signal readiness to secure the route. Nagkagulo pala eh. Nagkagulo sa NATO meeting kagad na naku, tulungan na natin si Trump. Ay baka matigil ang ayuda at tulong sa Ukraine. Lago tayo nito. Mawala na yung kanilang barikada eh. Ang Ukraine ay parang barikada yan ng NATO para hindi sila mapasok. Ngayon kapag hindi na nag-ayuda si Trump diyan, patay na sila. Patay na ang NATO, ang makalaban nila si Putin ah. Kaya nagkagulo. Baka next week, kasi sabi ni Trump 2 to 3 weeks lang ang kanyang stay ngayon sa Iran. Dahil sa palagay ko natiktikan ni Trump ang kilos ng China sa Pacific dito sa atin. Kasi ang China, di ba, nagpadala na ng battleship sa Japan eh. Kanina lamang. At saka sa Taiwan. Kaya yan ang tingin ko eh, na dapat mag-withdraw na ng pwersa ang Amerika after 2 weeks. Kasi medyo tensyonado na sa West Philippine Sea kasama ang Japan at Taiwan. Mga kababayan, yan ang nakikita ko eh. Kasi bakit aatras si Trump within 2 to 3 weeks. Merong time frame eh. Paano kung hindi pa nila magapi ang Iran sa 3 weeks? Pero kailangan talaga na aalis ni Trump eh. Ibig sabihin, merong napaka-importanting flashpoint na kanilang titingnan na naman. At ang flashpoint na ito ay talagang Japan eh. Kasi galit na galit ang Japan sa China eh. Isipin nyo naman na putulin daw yung ulo ng Prime Minister na parang hipon. Sabi ng spokesperson ng China. Kaya biglang naglagay ng mga missiles na long range ang Japan doon sa may Senkaku Island ba yun? Senkaku Island? O doon sa Yuruguni Island. Doon yata naglalagay ng mga missiles na aabot mismo sa China. Kaya nagalit ang China at natakot. Nanginginig sa takot ang China eh. Imantakin nyo naman, World War II, minamasakir ang China ng Hapon eh. Kaya baka maulit muli. Baka ang magmasakir sa kanila ay missiles ng Japan galing ng Yonoguni Island. Diyan sa yung Senkaku, yung maliliit yan na mga isla na malapit din sa Taiwan. Okay, so balik tayo dito sa balita, courtesy ng Times Now channel. Behind closed doors, tensions boiled over. One official described Trump as rather hysterical as he ramped up threats, going as far as suggesting the US could walk away from NATO altogether, accusing allies of abandoning Washington. Ang mga reporters, hysterical daw si Trump. Anong hysterical? Ganyan talaga si Trump. Pabigla-bigla yan. Unpredictable. Biglang-bigla lang yung mga desisyon yan. Very unpredictable. Hindi yung sabihin nag-hysterical. Naku, parang bakla. Ang bakla kapag natakot gumaganon hysterical Hindi ganon si Trump. Ito na mga description itong mga reporter, hysterical, ang layo-layo. Paano mag-hysterical? Yung astig na tao yan Ang mag-hysterical ay yung mga bakla at mga babae. Katulad ng sa NATO, si Macron, sinuntok ng asawa, ibig sabihin,
under the saya si Macron. Kasi naman pala yung asawa ni Macron ay mas matanda sa kanya eh. Ang tanda-tanda na eh. Tapos ayaw ni Macron na sasama-sama sa kanya. Nagalit ang asawa kasi first lady sinuntok na tamaan. Kaya nga pinagtatawanan siya ni Trump eh. Na bakit ka nagsusuot ng sunglass? Yun para may black eye. Ay kasi chick boy eh. Iba ka lalaki ang chicks ni Macron, no? Hindi babae. Okay. Tapusin na natin tong balitang to. You know, we didn't have to go into Ukraine. You know, we didn't have to go into Ukraine. Ukraine's thousands of miles away across the ocean. We helped them. We had a president who's a stupid individual. Gave him $350 billion. Binigay. Yun si Biden. Tinawag ni Trump na stupid individual. At bakit daw tayo pupunta doon sa ang layo-layong bansa ng Ukraine? Di ba? Bakit tayo pupunta doon? Kaya ayaw na ni Trump sa Ukraine eh. Lagot dyan ang NATO. Ang NATO nang bahala dyan sa Ukraine. Mayayaman, tsaka hindi lang mayayaman. Hindi naman masabi na astig bakla eh. Mayayaman na mga bading yang nandyan sa NATO. Mga walang bayag eh, nagpa-opera na eh. Nagpa-opera na baka sa Thailand, mura lang operation doon ng mga bading eh. Kaya, ito na, talaga si Trump ay itigil niya ng ayuda sa Ukraine eh, para susumamo na naman sa kanya ang NATO na President Donald Trump, huwag mo na kaming iwan. Tutulong kami sa iyo sa Hormuz. Yan yung ano diyan eh. Kasi naman ang lagi-lagi, hindi sa naduduwag si Trump sa Hormuz, kundi napakalaki na talaga ang gastos ng Amerika. Isipin nyo, mayroong computation yun, librisikan daw sa Hormuz, sa Iran. Kasi halos minuto-minuto, segundo-segundo ay nagpalipad ng Amerika ng mga rockets. Kaya bawat segundo daw, milyones ang bawat segundo eh, ng gastos ng Amerika. Kaya overall, napakalaki na ng gastos ng Amerika ngayon. Kaya gusto ng Amerika na tutulong naman ng NATO, magpalipad rin sila ng mga missiles, di ba? Para matatakot din itong mga nagtatago na mga karaykay sa lungga. Mga IRGC na matatapang daw, pero bakit magtago? Okay, so ito, tapusin na natin ang balitang to ng Times Now Channel. Nothing for it. Gave him so much money, used so much ammunition, we're making ammunition. Nothing for it. Gave him so much money, used so much ammunition, we're making ammunition all over the place because we need it because he gave so much away to Ukraine. Got nothing for it. And I sell them ammunition. You know, the European Union pays for it. What the hell? They have to do something, right? So they're good for paying for it. With the US-Iran war intensifying, Ukraine now risks becoming collateral in a widening conflict. Analysts warn this is no longer just a regional war. It's a dangerous convergence of energy, alliances, and military power that could spiral into a global crisis. Nagiging parang bargaining chip siya, parang siya yung pang-deal na okay, itong Ukraine, patay na to kay Putin. Hindi na ako magsuporta nito. Pero kung suportahan niyo ako sa Hormuz, yun ang sabi ni Trump, ay suportahan ko muli ang Ukraine. Kaya yun ang bargaining chip ni Donald Trump, ang Ukraine. At isa pa, pag-upo pala ni Donald Trump, hindi na niya binibigay yung mga ammunition. Binibinta niya na sa European Union, sa NATO. Hindi niya binigay katulad kay Trump ay bigay ng bigay, ay make that kay Biden. Bigay ng bigay, libre-libre lang eh. Hindi naman yan minamagic ng Amerika, ginagawa rin yan eh. Kaya ang mga ammunition, armas sa pag-upo pala ni Donald Trump, binabayaran na yan ng NATO, ng Europe, para ipagamit sa Ukraine. Kaya sa panahon ni Trump, ang Amerika ay bumabawi ng gastos yan. Kaya America will be great again. Sa ngayon, di ba, yung Venezuela nagbibigay ng pera sa Amerika eh. Dahil sa kanilang langis,
ang Amerika ang namamahala sa Venezuela. Yung Cuba naman na palaging burn out, sabi ni Trump, ako muna ang ano diyan, uupo. Baka yun nga isusunod ni Trump eh. Yung Cuba pala. Meron kasing crisis ngayon sa Cuba, mga kababayan. Alright, anong masasabi niyo dito sa nagiging kakaba-kaba, di ba? Kakaba-kaba eh, ang Ukraine. Nagiging parang ano siya eh, itong collateral ng kaguluhan diyan sa NATO, Amerika and Iran. Paki-comment sa inyong mga saloobin at insights sa nagkalabo-labo na ngayon na itong brotherhood ng NATO, nagkawatak-watak na talaga eh. Ako'y maghihintay sa inyong mga komento, mga kababayan, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan. At ako'y magpapasalamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam, love and peace, not war.